Hi guys! Hi mga kaburyat! How are you? Kumusta kayong lahat mga inday? Yung video na to is hindi masyadong maganda or hindi masyadong masaya kasi mga inday. Nag-alalang-alala na ako ni Afam, ni Dodong mga inday. Dinala ko na talaga siya hospital kanina kasi sobrang natakot na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi itong si Afam napakatigas na ulo. Gusto ko na siyang dalhin noong makalipas ang 3 araw pero ayaw niya magpadala ng hospital kasi sabi daw niya magiging okay lang din daw siya. So ang nangyari mga inday, ito kasi yun. Ngayon lang week na to mga inday, mga Lunes ng gabi mga inday, nagparty kami dito sa bahay ng kapatid ko kasi nga supposedly mag family bonding kami sa beach mga inday, kaso lang hindi available yung iba kong mga kapatid kaya nag-pizza party na lang kami dito sa bahay ng kapatid ko. So mahigit 1 month na kami dito sa inday, sa probinsya namin, sa bukid namin, and nagustuhan niya dito. Every morning naglalakad siya, every morning namimigay ng mga pagkain sa mga tao, sa mga bata doon sa palengke o kahit saan man siya naglalakad. Ayun, nagustuhan niya dito mga inday. So sinabihan ko siya na kapag yung mga tao yung magbibigay sa iyo ng pagkain, i-appreciate mo lang pero wag mong tanggapin kasi mahirap na mga inday, kasi mahirap na talaga magtiwala sa panahon ngayon. Noong Martes ng umaga mga inday, nag-ano na si Dodong, nagsimula ng nag-iba yung pakiramdam niya, na ano ako, parang nanibago ako mga inday ba, kasi every morning talaga yan si Dodong dito naglalakad dito sa amin. Naninibago ako noong araw na yun, noong umaga na yun, na hindi siya naglalakad. Sabi niya magre-rest lang muna siya. So the rest of that day mga inday, sumuka siya. Grabe yung suka niya, tsaka grabe talaga mga inday, yung ganun talaga mga inday. At saka aside from suka mga inday, nagtatai na din siya. So akala ko is normal lang yung tae niya mga inday. Pero later on, naging yung dumi niya mga inday is lalong nagliquid. Tapos pinainom ko na siya right away ng Imodium mga inday. So pag painom ko ng Imodium niya, nawala yung pagtatain niya. Pero pagkagabihan mga inday, bumalik na naman yung pagtatain niya. So pinainom ko naman siya ulit kasi yung dati na nag-LBM siya dito, nag-diarrhea siya dito mga inday, kapag unang take is 2 tablet, tapos pag tumatai 1 tablet kada pagkatapos niyang magbawas mga inday. So ganyan yung ginagawa namin pero hindi pa rin nawawala mga inday. So umabot na siya ng 3 days mga inday. Yung ano niya, yung katawan niya is nakikita ko talaga na hindi talaga siya yung Eric na nakikilala ko na very active. Talagang nanghihina talaga siya mga inday. So sinabi ko sa kanya, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi ang hirap mga inday kapag yung Afam mo nagkasakit. Hindi ko kasi alam kung paano nila i-handle yung sarili nila doon sa Amerika kapag nagkasakit sila, kasi dito tayo kasi mga Pilipino parang pleasing talaga sa atin kapag nagkasakit, bigyan ng pagkain, pakainin, ganyan, parang pleasing natin yung magbigay ng pagkain kapag nagkasakit. So palagi ko siyang tinatanong kasi hindi na rin siya kumakain ng masyado mga inday. Yung kinakain na is yung brat, dinatawag lang namin na brat, which is yung bread, rice, tapos apple and toast. So yun lang yung prepare ko sa kanya mga inday. So hanggang 5 araw mga inday, yun lang talaga yung kinakain niya. Tapos ang liit-liit lang yung kinakain niya mga inday. So nag-worry na talaga ako kasi hindi siya masyadong active. Tapos pinipilit na yung sarili niya na mag-workout. Tapos sabi niya okay lang na siya, pero nakikita ko at saka na-feel ko na hindi talaga siya 100% okay. So ayun na mga inday, nawala kahapon, totally whole day nawala. Nag-ano na kami, naglinis kami sa labas mga inday. Hala mga inday, kagabi mga inday, inatake na naman siya. Ang dami-daming gas na biniburp niya mga inday, tapos dumadaan sa ilalim, tapos tumatay siya, super liquid, ang daming gas mga inday. Tapos buong gabi wala siyang tulog, hinang-hina na siya mga inday, at hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Paulit-ulit ko siya kanyang tinatanong mga inday, nadalhin ko na siya sa doktor. Napakatigas talaga ng ulo mga inday. Buti na lang kaninang umaga, siguro napagod na talaga siya kagabi, pupunta ng CR. Ayun, nagdesisyon na siya mga inday na
pumunta kami ng doktor. Pumunta kami ng doktor dito sa probinsya namin mga Inday, kaso nga lang smoke free, may event dito mga Inday. So wala, mga busy yung mga tao. Tapos pumunta kami sa Medicare dito, yung doktor na naka-assign doon is nagpapa-check up din ng kanyang mata, so walang doktor. So pumunta naman ako sa private clinic dito, kaso lang yung doktor is aabot pa 2 o'clock in the afternoon. So hindi na pwede na paabutin ko ng 2 o'clock in the afternoon, baka talaga ma-dehydrate si Eric. Tapos pumunta ulit ako sa ibang doktor, kaso lang nag-close na sila kasi maaga pa lang, 8 o'clock pa lang, marami ng pasyente. Sabi ko, wala tayong ibang choice kundi pumunta tayo sa Kabangkalan. Nanghihina na talaga si Eric kanina mga Inday, at gusto ko na siyang ma-dextrose, ma-IV. Kasi ilang araw na siyang hindi kumakain, nanghihina na yung katawan niya. So hindi ko alam kung araw yung papakain ko para naman hindi siya masyadong ma-dehydrate. Gusto ko sana siyang ma-IV. So, may kakilala naman kaming nurse na dito na-assign. Sabi nila na mag-request na lang kami sa doktor na dito lang sa bahay i-dextrose si Dudong. Kaso lang, hindi kami makabili kung walang prescription. So, pumunta na lang kami sa Kabangkalan mga Inday. Tapos, hindi na talaga umiimik si Eric sa akin mga Inday. Talagang sa sasakyan, kinakabahan ako kasi iba yan. Kasi si Eric very talkative yan. Pero doon sa sasakyan, papunta kami ng Kabangkalan, hindi na siya umiimik mga Inday. Kaya dinidiretso ko na lang siya sa emergency room. Numari siya sa emergency room mga Inday, yung nurse doon ay inaasikaso sa agad kasi dinala ko siya sa private sa HMA Hospital sa Kabangkalan. Inaasikaso siya kaagad, kinuhunan siya ng BP, kinuhunan siya ng oxygen, kinuhunan siya ng heart rate. Tapos yung heart rate niya is mabagal daw yung takbo ng puso niya. Tapos yung blood pressure niya is mataas, 140/88, ganun. Tapos yung oxygen niya is normal lang. So sabi ng doktor, tinanong siya kung ano nangyari, ako yung nag-explain ng doktor, ganun. So, hindi mabigyan ng prescription muna ng doktor si Eric kasi nag-aantay sila sa weight ng result ng stool exam, yung sa tae ni Eric mga Inday, bago sila magbigay ng prescription. So, sabi ni Eric, while nakahiga si Eric sa operating room, yung video na yan mga Inday, while siya nakahigas, kasi kailangan pa namin antayin ng 2 hours bago namin makuha yung result sa mga laboratory test niya mga Inday. Sabi ni Eric na magpapa-IV na lang daw siya, magpapa-dextrose na lang daw siya para hindi siya ma-dehydrate. Pero nung dito pa sa bahay mga Inday, pinapainom ko siya ng Gatorade, Pocari Sweet, yung mga dehydrated na para sa mga dehydration ba. Tapos tae lang siya ng tae. Sinabihan ko yung doktor sinabihan ko yung nurse, sabi ko, nurse, while waiting sa result, pwede bang i-IV si Eric? Kasi yun yung suggestion niya. Sabi ng nurse, wala tayong advice galing sa doktor na magpa-dextrose ka. Baka kung i-dextrose ka, tapos hindi pa nakita yung result, baka mag-complicate. So, in-explain ko yun kay Eric mga Inday. Kaya, nag-aantay na lang talaga kami. Buti na lang, sinabi sa akin, nagutom daw siya. Gusto niya kumain ng lasagna. Ayun, pumunta kami sa Gaisano at kumain muna ng lasagna. Nag-out muna kami sa emergency room kasi outpatient yung kinuna namin kasi ayaw ni Eric talaga magpa-admit. So, ayun mga Inday. Nang nakita na namin yung resulta mga Inday, hindi ito yung resulta mga Inday. Akala kasi namin amoeba kasi yung friend namin dito na foreigner from ibang bansa din mga Inday is na-confine ng amoeba. So, akala namin is sa tubig. So, yung chinek ng doktor mga Inday is normal lang lahat. Tapos, may bacteria pala yung tae niya mga Inday. So, yun yung siguro palagi siyang tumatae. Kasi, palagi ko siyang pinapainom ng Imodium. So, kasi, yun yung una namin ginagawa ng mga diarrhea niya mga Inday na first, bowel movement, mag-take ka ng 2 na Imodium, loperamide. Tapos, sa susunod, every time na magbawas siya, after bawas, mag-inom ka na naman ng Imodium, which is nag-research ako ng side effect dun mga Inday. Yung side effect pala is dry mouth, constipation, tapos gas. So, ayun mga Inday, siguro yung gas is, yung nire-release niya talaga ng gas mga Inday is napakadami. Tapos, very uncomfortable daw sabi niya. Hindi siya nakatulog kagabi, kaya siguro siya
na hihina ng masyado mga inday. So normal lang lahat ito mga inday, yung laboratory test niya. Binigyan lang kami ng doktor ng antibiotic at umuwi na lang muna kami dito sa bahay. Sana mga inday, itong antibiotic na prescribe ng doktor namin is maging effective. Tapos nung sasakyan na kami mga inday, medyo mahina pa rin sa Eric, napauwi kami. Sinabi niya sa akin na feeling okay na daw siya, hindi daw niya kailangan i-take yung antibiotic. Sabi ko na ano naman ako mga inday, nagalit ako mga inday, kasi ano bang pinunta natin dito, di ba humingi ng antibiotic, ng gamot para dyan, kasi pag hindi wala tayong inamagaling talaga sa doktor, baka ano mangyari sa'yo. Yung pinaka ko mga inday ba, pinaka nakakatakutan ko na mangyari, baka ano mangyari niya dito, hindi ko alam kung anong gagawin ko mga inday. So doktor lang talaga yung inaasahan ko na para malaman kung ano talagang na sa kanyang niraramdam, anong mga gamot, ganyan mga inday ba. Tsaka ngayong buwan na ito mga inday is yung buwan na pabalik na siya ng Amerika mga inday. So hindi ko alam kung kailan kami kikita ulit, pero sa 25 na yung alis niya pabalik ng Amerika. So kailangan siyang maging healthy, kailangan niyang bumalik ng normal. Kasi napakatigas ng ulo niya mga inday, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ngayon, sa Eric nagpapahinga, sana naman lang na ma-okay siya mga inday. So, hindi pala amoeba wala siyang amoeba, mabuti na lang, and hindi malala yung nararamdaman niya. Pero nagtataka ako mga inday kung bakit siya nanghihina. Nanghihina siya mga inday, tapos yung pagtatai niya is on and off yung pagtatai niya. Tapos hindi naman siya nilagnat. Isang beses lang siya sumuka. Noong Lunes lang, ang dami niyang sinuka. Tapos, ayun mga inday, nanghihina siya. Hindi na nga siya, 1 week na siyang hindi nakapaglakad sa labas. So, ayun mga inday, kung may karanasan man kayo dyan, kasi sabi ng doktor, huwag daw uminom ng Imodium kapag nagtatai kayo. Huwag daw uminom ng mga loperamide kapag nagdiarrhea kayo, kung wala kayong lakad. Kung nasa bahay lang naman kayo, huwag kayong uminom. Kasi kapag uminom kayo, parang hindi nyo gusto na ilabas yung bakterya na nasa loob ng katawan nyo. So, iniinom lang yung mga loperamide or mga pang-diarrhea na gamot niya mga inday kapag may lakad daw yung tao. So, kapag nasa bahay, huwag lang daw inumin kasi paabutin daw natin na lalabas yung bakterya. So, kami dito, every time na mag-poke siya or mag-ai siya, inom. Kaya yun yung resulta mga inday. May side effect, may dry mouth siya, may gas siya, tapos uncomfortable. So, yun mga inday, So, hindi na masyado ako nakapag-upload ng video. Ngayon lang muna ako nakapag-upload ng video mga inday kasi ang dami namin ginagawa dito. Ayun mga inday. So, hindi na masyado akong nag-update kasi nagpapahinga na rin muna kami sa social media, sa pag-edit kasi it takes time talaga to edit mga inday. So sana mga inday, sa mga subscriber namin dyan, sa mga supporters namin dyan, pasensya na po kung hindi na po kami nakapag-upload ng everyday kasi noong una everyday ako nag-upload. Sana po maintindihan nyo. And kahit na minsan lang po ako mag-upload, maraming salamat din po sa inyong suporta, pag-share at saka pag-like, pag-subscribe ng aming channel. Tsaka po, nagplano po kami ni Afam na pag umabot po kami ng 60,000 subscriber is magpaparapol po kami ng motorcycle. Kaya ayun na lang po, maraming salamat po. Kaya kung gusto niyo pong sumali sa raffle ng pa-motorcycle, check niyo lang po ang aking FB page, Inday Boryat. May criteria po doon. So yun lang po muna mga inday. Maraming salamat and God bless.